The immutability of God. Ibig sabihin ng immutable. Ano ibig sabihin ng immutable? Okay, hindi siya nagbabago, hindi rin siya subject sa change. Hindi niya kinakailangan mag-improve dahil siya Diyos. Hindi niya kailangan mag-increase sa knowledge kasi He is all-knowing. Hindi niya kailangan mag-aral kasi alam niya lahat. Just alam niya lahat, kundi sinadya talagang tama ba yung alam niya lahat lang? Okay? Or He purposed it by His will. Okay? So the Lord is immutable in His counsel. So tayo po ay nasa part 2. So yung part 1, narinig na po natin last Sunday. If you have your own notebook, your gadgets, mas maganda notebook ka na pag-gadget, may lumilito, may chat-chat no? So the Lord is immutable in His counsel. Counsel. Okay. Pag sinabi po natin counsel, katulad ng pinag-aralan namin noon, di ko pala naturo sa inyo, the decree of God. Pag po sinabing decree, sino ritong familiar sa presidential decree? Familiar kayo sa salitang yon? Okay, naalaman ko lang po yung presidential decree nung ako ay grade 5 yata o grade 6 kasi mahilig po ako sa social studies. Okay. Gusto ko pong pag-aralan mga political studies. Kaya favorite subject ko po is political science nung ako ay college. Anyway, doon po sa presidential decree, pag sinabing presidential decree, batas. Pag sinabing decree, batas. Okay? So, pag sinabi natin law of Moses, that is a decree of God na binigay ko Moses and then sa Israel. Pag po sinabi natin decree, it is a law to itself. For example, sinabi ng Diyos kay Abraham, I will make you into a great nation. Hindi pwede hindi mangyayari kasi that is a decree. Now, I discovered while I am studying, tama ba yung studying? Whatever, but I discovered that as we understand the attributes of God, ang promise ng God is a decree. When He promised, He decreed. No? Pag sinabi nating law, it is not always law of Moses. When He promised something, it is a law to itself. It will happen. Hindi po pwede hindi mangyayari. Okay? Now, many times, we receive promises from God. Pero, grabe yung pinagdadaanan natin. Alam mo kasi, sino rito nakatanggap ng pangako ng Diyos? Sabi mo sa kalapit mo, may pagdadaanan ka. Look at the Bible and the Scripture. Okay? Now, nung ako po ipaparito, nasa kalsada pa lang, no? May nag-drop lang sa isip ko. Sabi ko, Lord, kasi may mga nakausap ako this week na grabe, lahat sila may malulupit ang pinagdadaanan. Sabi, ang titindi naman ng mga nakausap ko this week. Parang na-absorb ko lahat. Pag-uwi ko, parang nalalambot Pero nag-pray ako. Hindi na po lang prayer ko from house and then paparito. Nagtanong lang ako. Sabi, okay, ganito na lang. May nag-register sa mind ko. Okay, bahala kayo kung si Lord ang nag-speak. Ganito. The devil is up to something. That's why he is attacking. The devil is up to something. Ano ibig sabihin? Meron akong binigay sa inyo at alam ng kalaban yon. He is up to that. That's why he is attacking you. When you're under attack, be strong. Why? Because you have something that the devil wants to steal. Remember, he came to steal, to kill, to destroy. Do you understand? Is God has promises for us. Okay, now, His counsel are His decrees, His will, and His purpose. God is both omniscient. Ano ibig sabihin na omniscient? Yan, all-knowing. Tama. Omnipotent. Parang nandyan din sa slides. All-powerful. Okay? Now, one of the two things that causes a man to change his mind. Bakit tayo pabago-bago ng isip? Yung may na-receive na takay, Lord, tapos mamaya, baka hindi. Alam niyo kung sino ang tao. One of the two things that causes a man to change his mind is this. He revise or even reverse his mind. No? Ganito yun. Wala siyang accurate foresight to the future. Hindi gaya ng Diyos, sinadya niya from eternity to eternity, sinadya niya. Okay? Hindi lang yung, alam ko na. Yung pala mangyari, alam ko na. Hindi ganun ang Diyos. Okay? God is not learning because He is all-knowing. I'll repeat. God is not learning because He is all-knowing. But we are not all-knowing, that's why we must learn.
Amen. Hindi natin alam yung talagang detail ng future. So hindi ko na ho kayang isingit dahil sa limitadong oras yung life of Joseph. Actually, I plan na ilagay ito dahil it is a classic illustration of truth about dun sa pagpinangakuan ka ng Diyos, yung detalye hindi mo alam. Pagkatapos, kapapangako pa lang sa'yo, lahat nangyari baligtad sa pangako ng Diyos. Okay? For example, isang glimpse lang. Pinangako, sa panaginip na Joseph, magbabaw, kumbaga, to cut the story short, magbabaw down sa kanyang family niya. Okay? Ang una niya na panaginipan, magbabaw down sa kanyang mga kapatid. Pero ano nangyari? Sinipa siya ng mga kapatid niya. It is totally a contradiction to God's purpose for Joseph. You see, minsan, nasa sitwasyon tayo, nakakalimutan natin yung word. Okay? Last night, grabe yung trouble na dumating sa akin. Grabe yung trouble, pepray ako. Kasi hindi ko alam ang detail ng future hanggang sa I end up dun sa I trust you. Okay? Meron ako na-my day. Araw ba yun o gabi? Pagkagabi, my night eh, no? May na-my day ako, yung nakalagay is trust. Ang sinasabi lang sa iyo ng Lord, trust. Kasi ang question, bakit hindi ko kailangan malaman ng detalye? Para magtiwala ka sa Kanya na siya na ang bahala sa detalye. Amen? Look at Joseph the Dreamer. Now, basahin niyo ang scripture. Sa Bible, lahat ng tinawag ng Diyos na pinangakuan niya, malupit ang pinagdaanan. Kaya pag dumating na si Lord, tapos nakausap nila sina Paul, sina Daniel, sino pa? Si Noah, 120 years naghintay siya. Hanggang dumating yung flood. Pag nakausap mo sila, huwag ka na magkukwento ng pinagdaanan. Kasi pinagdaanan na ba yung lagay na? Kasi parang wala kang pinagdaanan sa kinuwento mo. Parang ang saya pa nga eh. Look at the scripture. Magbase tayo sa scripture. Amen? Now, kung kulang na lang, i-example ko na ang sarili ko sa inyo pagdating sa mga pinagdaanan eh. But still, I am standing. Merong nakachat na, isang nanay, alam mo yung mga nanay, minsan mga problemado yan eh. Tapos sinasabi niya sa akin na, ano ba yung mga technique na, paano ka nag-stand sa lahat ng pinagdaanan mo? Kasi, alam niyo yung pinagdaanan ko. Kita niya, hindi ako nagkukwento, pero kita niya na lahat yun. Alam niya na yun. Pero sabi ko, ang sagot ko, ganito, ewan ko. Hindi ko alam sagutin kung paano ko hanggang ngayon, nakatayo pa rin ako eh. Pero, ikaw, ano ba sa tingin mo? Ang alam ko lang, the just shall live by faith. Kasi masyado mahaba ang sagot, yun lang ang alam kong isagot eh. Amen? Now, one of the two things that cause a man to change his mind and reverse or even reverse his plan is that reverse, he has no accurate foresight to anticipate anything. Next, wala siyang kapangyarihan para execute lahat yan. Minsan, kaya tayo nahihirapan dahil parang ang execution dependent on our own power. Nasaan ang Diyos? And that's the question. Harapin natin ang tanong na to. Nasaan ang Diyos dun sa lugar na tinatayuan mo? Sa pinagdadaanan mo, sa ginagalawan mo, sa ginagawa mo, where is God? Is that amen? Now, let's see. His counsel is as immutable as He is. Pagbabalik rin natin, He is immutable as His counsel. And His counsel is as immutable as He is. The point is this. Lahat ng pangako niya, hindi niya pwedeng baguhin. Pwede kang magbago for a time. Pwede kang mag-fail for a time. Pero His word will not change. Why? Because His promise is not dependent on your faithfulness. No way. I will repeat. Masakit sa tenga ng ibang mga byworks to. Pero ang pangako ng Diyos hindi nakadepende sa aking faithfulness. But instead, His promise will make me faithful. Amen. Bakit minsan ang tatagal ibigay ng mga pangako? Kasi hinuhubog ka ng Diyos para mag-match ka sa Kanyang pangako.
Pero ang pangako niya, hindi nakadepende sa kung ikaw ihintay ng Lord maging faithful. Hindi ka pwedeng hintayin ng Diyos. Uunahan ka na niya, kikilos siya sa buhay mo. Amen? To make you ready for the promise. Now, gusto kong makita natin yung timeless truth na ito. Napakaganda po nito. While I'm studying this, kahit naman sino siguro, pag ikaw nagagawa ng slides, pag ikaw nag-aaral, ikaw unang mabe-bless. Ikaw yung unang titino, parang ganun. Ikaw unang mababago. Now, Psalm 33 verse 11. But the plans of the Lord stand firm forever. Ulitin ko. The plans of the Lord stand firm. Gano'ng katagal? Forever. Kung ano na plano sa'yo ng Diyos, kahit pa yung on the process, parang hindi naman. Siguro naisip na Joseph, ala ko ba magbabaw doon yung mga kapatid ko? Binenta pa nga ako eh. Ba? Muntik pa nga akong patayin ng mga kuya ko eh. See, pero nagbago ba ang plano ng Diyos kay Joseph? Hindi. Actually, yung mga setbacks na yon ay naging set up para matupad ang pangako ng Diyos sa kanya. Amen? Now, the purpose of His heart through all generations. The purposes of His heart. Anong through all generations? Ibig sabihin, yung salitang forever, dadaanan lahat ng henerasyon na yan, hindi magbabago ang kanyang plano, hindi magbabago ang kanyang purposes. Okay? Magpapabago-bago ng generation. Si lolo, mamamatay, tapos si tatay, magiging lolo, mamamatay rin. From generation to generation, nagbabago, sabihin natin nagpapalit ng tao, pero ang Diyos hindi nagpapalit ng purpose. Amen. Do you believe in the Scripture? If you believe in the Scripture, then be scriptural. Minsan ganito, we are scriptural in teaching, but are we scriptural in living? Tama. We fought for the truth. But where is truth in our life? Amen. The just shall live by faith, by truth. Psalm 33 verse 11. The counsel. Yung binasa natin, verse 11, King James, but the plans of the Lord stand firm forever. Sa New King James Version, the counsel of the Lord stands forever. Okay? Dito, the purposes of His heart. Dito naman, sa translation na the plans of His heart to all generation. Why? Because the word counsel, ibig sabihin, will, purpose, plan. And even His promise is the counsel of God. Amen? Now, let's go. These two versions of the Bible use the words counsel, plans, and purpose. They are the same. Paano po yung pangako ng Diyos? Counsel din yun. It is like a law to Himself, kaya gagawin niya yun. Amen? It is a decree. When you say counsel, plans, purpose, at it is a decree. Now, Romans 11:29. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Pakita ko sa inyo ang plano ni Lord. Naalala ko si Tia Norma nun. No? Siya po yung aming secretary nun. That was 2003. Hindi niya ninabot. Baby face pa ako nun. Kami ho, narito kami sa chapel without walls. Wala hong walls yan. Kaya pag may dumaan tricycle, nag-aaway ang microphone tsaka tunog ng tricycle. Yun ding 2003, nagulat ang congregation, nag-resign ako. Yan, parang hindi ko lang kung gusto ko magpahinga or what. Nag-resign ako 2003. Ang nakalagay po is irrevocable resignation. Ewan ko kung naka-Chanorma pa yung sulat. Ano? Wala na, sinunog na yata ng Chanorma. Ayaw ko makita yan. Okay. So, nasa kanya po yung letter noong time na yun. Ano? Irrevocable, ibig sabihin, nag-resign ako, di na mababago yan. Pero, mas hindi mababago ang plano ng Diyos. Umalis ako rito. And then, 2004, nagdi-devotion ako. Malakas yung pangungusap ni Lord. Hindi ko siya naririnig dito yung John, anak, ikaw, hindi ko narinig na ganun. Ano po yun, Panginoon? Hindi ganun. Ano lang, basta parang idea siya, parang isip. Pero alam mo siya nagsalita. Ibabalik kita sa sanggilyer mo.
Pagkatapos sa mag-devotion, kinausap ko agad yung ibang kilala ko na nasa body of Christ na mga intercessor kung tawagin. Sabi ko, ate, narinig ko po si Lord. Sabi niya, ibabalik niya ako dun sa church na kung saan nag-resign ako with irrevocable resignation. Dalawa yung kinausap ko, hindi sila naniwala. Sabi ko, bira, may intercessor pa naman to, di naniwala sa akin. Imposible yan, irrevocable lang iyong resignation eh. Tapos 2009, si Pastor Glenn parang papagod na eh. Nasa New Zealand siya ngayon. Siya yung parang sinet up ko. Ikaw ang magpapastor dito, sabi ng Panginoon. Okay, so nagpastor siya, pero maraming luha na ubos doon. Pambira ka. Sabi ko, Brad, wala pang 50 yung membro, umiiyak ka na. Hindi, ganon. Tapos nagkaroon siya ng chance sa New Zealand, nandun sila ngayon. And then, wala, balik ako rito. Hanggang ngayon, narito. Why? This is the verse. The counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generation. Amen. Wala naman ako planong bumalik rito eh. Pero si Lord may plano. Kaya plano ko na rin. Now, kaya yung plano ni Lord, plano ko na. Okay? Dati, hindi mo alam kung anong plano ni Lord, kaya kung ano na mga pinaplano mo. Now, 1 Samuel 15:29, also the glory of Israel. Who is the glory of Israel? Who is the glory of Israel? Yahweh is the glory of Israel. Okay? He is Yahweh. The glory of Israel will not lie or change His mind. Sino rito ang pinangakuan na ni Lord? Lahat ng pangako ni Lord. Alam mo, minsan kayong bakit tayo nahihirapan mag-pray? Kasi, ang dami mong sinulat sa journal, tapos iba pagpe-pray mo. Yun na nga yun eh. Diba? Nakasulat na nga eh. Now, for He is not a man that He should change His mind. Is God changing His mind? No. Let's go. To whom can we rely on? Bahala na kayo sa English ko kung tama to. Trusting Him with all our lives from here to eternity. Kanino? Kanino tayo pwede mag-rely? Okay. Nasa si Kuya Tony. Kami na Kuya Tony tsaka si Ate Buens. Kasi kwentuhan kami Sabi na Ate Buens, wala talagang pwedeng, sabi niya, ang talagang pwedeng pagtiwala, kahit couple, sabi niya, kahit couple, kahit mag-asawa, hindi ko mo mag-asawa, matatag, hindi. Pagka mag-asawa, hindi nakarely kay Lord, wala, mahina. Dapat mag-asawa kay Lord nakarely. Okay, hindi sa isa't isa lang. Ayan sabi ni Ate Benz. Alam nila yung principle na yun. Now, Psalm 146 verse 3, do not trust in princes. Ibig sabihin, mga prinsipe. In mortal man, in whom there is no salvation. Kasi ang background dito, si David, grabe si David, parang napaka-hectic ng schedule niya sa gera eh. Di ba? David, ano naman tayo? Mag-Jollibee naman tayo. Ay, hindi ako pwede. Bakit? May gera eh. Meron akong mga papatayin pa. Diyan ka lang muna. Take out mo lang. Pag-take out mo lang ako. So, ang napansin niya, maraming bansa, halimbawa, yung isang bansa mahina, magbabayad, nabasa niyo sa Old Testament, magbabayad ng 2 hari yan. Gold and silver, binabayad nila. Tulungan niya. Kaya may mga allied forces. Tapos lalaban kay David. Ngayon sabi ni David, do not trust in princess, in mortal man, in whom there is no salvation. His spirit departs. Okay? He returns to the earth. In that very day, his thoughts perish. How blessed is he whose help is the God of Jacob. Pagka po ang ating pinagtitiwalaan ay ang Diyos, ang sabi ng Scripture, how blessed is he. Sino rito yung mapalad? Bakit? Kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. Whose hope is in the Lord, his God. Amen? Totoo po ba yan? Now, the Scriptures made the verdict. May hatol ng Scripture. Tayo ba'y magtitiwala sa tao o hindi? Ang sabi ay, do not trust in mortal man. Now, the unbelievers cannot be relied on. Siguro sa technical lang, pwede. Halimbawa, yung aming yung multicab, mahaba kwento eh. Alam na error yun. Malakas naman yata sa gas. Punta tayo sa mga unbeliever na mekaniko.
Patingnan natin. Ayun, okay lang yun. Pero yung buhay mo, pagtitiwala mo sa kanila, naku po. Okay. While the believers are subject to daily renewal for spiritual growth, pwede naman tayo mag-trust sa isa't isa. Alam nga namang wala tayong tiwala sa isa't isa, tama? Kaya lang yung you rely your life to your brother, ibang usapan yun. Okay? Kasi lahat tayo subject sa renewal para mag-grow tayo. Ang sabi ni Paul, be transformed by the renewing of your mind. Paano tayo matatransform? Ito lang. Nag-word tayo, nakikinig tayo sa Panginoon. Then, nare-renew ang mind natin, tatatransform buhay natin. Now, sino ang Diyos? Here is the rock, solid truth na pwede nating pagdependehan, paglagakan ng buhay natin. No? And the Scripture has confirmed to whom we should rely on. Kanino tayo magre-rely? Sabi ng Scripture, blessed is he whose help is the God of Jacob, the God of Israel, whose hope is in the Lord his God. Kaya pag meron po kayo, kahit ano, huwag kayong magbatay sa sarili ninyong kakayanan. Huwag kayong magbase sa sarili ninyong alam. Lahat yan subject to failure, but God is not. Amen? Now, the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them, bakit naikabit yung the maker of heaven and earth, yung pagiging creator? Bakit naikabit yun? Doon sa salitang, whose help and whose hope is in the Lord. Why? Alam niya na ang sagot, di ba? Because He alone can. Nalikha nga niya lahat ng mga bagay eh. Yung pa kaya mga maliliit na mga iniiyak mo, hindi pa kaya niya magawa. Is that amen? So the Lord who remains faithful forever. You might not be faithful at times, but the Lord remains faithful. Amen. Kasi immutable siya. We can depend on God and rest on His promises. Now, balik po tayo sa mga pangako ng Diyos. Kung ako sa inyo, ngayon, nagre-review ako every week. Nire-review ko yung aking mga lumang journal. May journal ako ng 2000 ganito, 2000 ganito. Okay? Iba sa inyo, elementary pa, may journal na ako. Now, we can depend on God and rest on His promise. He is ever the same. Bakit? Kasi ang purpose niya naka-fix, di mo pwedeng baguhin yun. You may change, pero ang purpose niya hindi. His will is firm. Ang will ng tao, tinan mo yung tao, magtuturo ng free will, pabago-bago naman. How can you rely on free will? How can you say that free will is a gift from God? Okay? And His word is settled in heaven forever, but not the word of men, but the word of God is settled in heaven forever. So, anong ating pwedeng pagbatayan, pagdependehan? Next. Pumunta tayo sa prayer. Nagpe-pray ba tayo? Ito sinasabi ng Scripture. Hindi ko na kinuha yung mga verse. Only a prayer according to His will is granted. Di ba, nakapag-pray tayo ng hindi will ni Lord. Tama? And ang kala natin, tayo si Jacob, nire-wrestling natin ang kamay ng Diyos. Nire-wrestling natin si Lord na hanggang sa para natin hino-hold up siya, binibreak natin ang kanyang arm. Sige Lord, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. But the prayer according to His will, it is the only prayer that will be granted by God. Because His counsel is immutable. Hindi po pwede ito yung plano ng Diyos sa'yo, tapos, yan ba yung gusto mo? Sige na nga, papalitan ko na nga. Ito na lang, yung gusto mo na lang. Diba? So ngayon, His will is fixed and His word is settled forever. No human will prayers can make Him mutable. Hindi mo pwedeng baguhin ng Diyos, hindi mo kayang i-move ng iyong human will prayer. Okay? Alam mo, pag ang prayer natin is will of the Father, magaan. Hindi ka na mahirapan. Tsaka parang nawawala ang pagkainip mo at times. Naiinip rin tayo. Si Sarah nainip, kaya nagkaroon ng Hagar. Si Abraham nainip, Genesis 15, kaya kinuha niya si Eliezer. Okay? So, dumarating talaga yung time na ganun. But you cannot change the plan of God. No? Man's will cannot be a replacement to God's will just because man prayed earnestly.
Bakit? Nag-fasting naman ako 3 days hindi ako kumain para hilingin ko yan. Your fasting cannot change the plan of God. Amen? You think you can change the heart of the plan of God because you fast? No, when you fast, He will change your heart. Amen? By the way, if you want to fast, ang unang ginagawa ng Lord sa fasting is, chine-change niya tayo. Hindi yung, ito gusto ko matigas Nag-fasting ka na, tigas ka pa rin Ba? In fasting, you surrender. Hindi yung kung ano gusto mo, pipilitin mo, kaya ka nagpa-fasting. Okay? Now, 1 John 5:14. This is the confidence we have in approaching God. Ibig sabihin, approaching God, pagkakakusapin natin siya. Pag magpe-pray tayo, read the Bible. If we ask anything, one thing or anything, according to He hears us. Pag humingi tayo ng anuman ayon sa kanyang kagustuhan, pinapakinggan niya tayo. Iba namang humingi ka ng gusto ng Diyos Bibigay nga siya kasi gusto nga niya yun Halimbawa, may humingi sa'yo, sapatos bagong bili. Grabe, Under Armour. Diba? Huwag mong puputulin yun kasi Under Armour ang kalalabasan Bagong bili. Under Armour. Pare, arboro ko na yan. Bigay mo na sa akin yan. Hindi according to your will. Ano gagawin mo? Para next time lang. Bibil na kita ng para sa'yo. Kasi gusto ko to Okay? Now, babaw, no? How to know His immutable will? How to know His immutable will? Paano natin malalaman ng kalooban niya na hindi nagbabago? His counsel, His will, His promise, whatsoever. How? May sagot kayo? How to know the will of God? How to discern? Madi-discern mo yung will of God. Boom. Romans 12:2. First protocol, do not be conformed to this world. Well, you are conforming to this world, hindi mo madi-discern ko ng will of God. Kasi naka-conform ka sa world. You see that? But be transformed. Ano yung kabaligtaran ng conforming to the world? Transform. Paano mo malalaman? Paano mo mapuprove? By the renewing of your mind. Siyempre, pareho na kayo ng iisip ni Lord Ano pang hindi mo malalaman? Diba? Ano yung pang-renew ni Lord? Ibig sabihin, to renew your mind is to replace your mind with the mind of God. So if you have the mind of God, you know the will of God. Kasi may mind of God ka As simple as that. Madi-discern mo. And you may prove what the will of God is. Anong nature ng will of God? Maraming Christian, because of their carnality, takot sila sa will of God. Tingin nila, mas magaling silang pumili. Mas magaling silang magplano. At kung magplano ang tao, laging according dun sa trend. Yan ang kalakaran ng mundo. Ba? Dapat ganyan rin. No. Iba ang Diyos. Okay? Pero ang will of God, no matter how it is contradicting to the flow ng earth, ng mundo, still it is good, acceptable, and perfect. Pag-isipin mo sa una, parang yatang, gaya ni Joseph, napunta ba naman ng Ehipto Lalong lumayo. Sino pang mga kapatid ang magbabaw doon siya Nasa Ehipto ka. Sila nasa Kanaan. Diba? Malabo, di ba? Pero you see, one day, nakita niyo yung plano ng Diyos, yung will of God. Good, acceptable, and perfect. Sabi ni Joseph, this is good. Okay? Nakulong siya, this is bad. Pero lumitaw yung promise ng Diyos, natupad, this is good. Now, our mind is subject to renewal. Hindi lang lisensya mo. Your mind is subject to renewal. Yung ating isipan, huwag nating ipilit. Kasi yan, foolishness sa Diyos. Subject yan sa pagbabago. In order to replace it with the counsel of God. Papalit dyan, counsel of God. Okay? Thus, the mutable be replaced by what is immutable. Alam mo, pag meron ka ng truth,
Tingnan mo, pag nasa iyo ng truth, for example, sino rito yung nakaalam na ng truth? Halimbawa, ay, yun pala salvation, by grace pala. Umalis ka ba doon? Naging mutable ka ba sa paniniwala? No. Hindi ka umalis. It's by grace. Pag sinabing, hindi, kailangan yung kalahati gawin mo. Yung kalahati kay Lord, kalahati sa'yo. 50-50 kayo para maligtas ka. Malabo na kausap to. So, hindi ka nagbabago because you know the truth. Okay? The word saved by grace is the mind of God. Ganun ang Diyos. Yan ang isipan ng Diyos. That salvation is by grace. Okay? Now, thus the mutable be replaced by what is immutable. Ganito yan. Kung pinipilit para natin ang sarili nating alam, kasi ang grace, hindi lang dun sa pinatawag ka, ligtas ka, kahit sa pamumuhay mo araw-araw, is that by grace or by works? Now, the moment our mind is changed, we can prove what the unchanging will of the Father is for us. You will be changed by the Spirit of God, but the Spirit of God will not change. Amen? So that what is not changing will change your life. Amen? Only the immutable will change you. Okay? Now, is it possible for us to reach firmness like God? Punta naman tayo sa ating mga sarili. Posible ba na maabot natin ang pagiging firm katulad ng Diyos? Pastor, baka nga bukas lang magkamali na naman ako Paano ako magiging firm like God? Gusto niyo makita ang sikreto ng Diyos? Hindi ang sikreto mo. Hindi sikreto ng GCC. Sikreto ng Diyos. Ito yon. Hindi na siya sikreto. The prophet Daniel was not moved by the threat of the hungry lions. Okay? Ang sino mang manalangin sa buong ng ilang araw na ito at manalangin sa kanilang Diyos, maliban sa Diyos ng hari, tatapon sa kulungan ng leon. Namove ba si Daniel? Hindi. Stable si Daniel. So possible. Look. Daniel's 3 friends, Meshach, Shadrach, Abednego. Okay? They were not bent by the furnace of fire para lang mag-bow down sa golden image of idolatry. They are not bent. They were not bent. Hindi sila nag-bow down. Joseph the dreamer did not give in. What is the toughest? Ito yung totoo. What is the toughest temptation for men? Okay. Kasi di tayo babae, kaya di natin alam sa babae. Okay. But for men, the toughest temptation is sexual sin. Yan ang totoo. Even David failed. Pero si Joseph ba, nag-stand firm? Pwede ba maging immovable? Pwede ba maging immutable sa gitna ng temptation? Pwede. Yes. He came out as pure and separated from sin. Next. Si Paul, binagyan siya ng warning ni Agabo. Ang sabi niya kay Paul, sabi ni Agabo, ito pala ginawa ni Agabo sa Book of Acts, na itali niya sarili niya. Sabi ni Pablo, tinatali mo sarili mo, prophet. Ganito mangyari sa'yo pag tumuloy ka sa Jerusalem. Anong nangyari? The long run, nagapos nga si Paul, naikulong siya. Then at the end, namatay siya. Okay? Question. Na-change ba yung mind ni Paul? Hindi. Now, keep in mind that God has already made us immutable in Christ. This is the lesson. The immutable God made you immutable in Christ. You have that immutable position. We receive the unchanging righteousness. Yung righteousness ng Diyos na nasa atin is immutable. Maybe, there are times you change, but not the righteousness that is in you. Pwedeng minsan nagpe-fail ka, pero minsan hindi nag-fail ang righteousness na nasa iyo. Amen? Next, holiness. The holiness of God. Sonship, pagiging anak, everything patungkol sa kaligtasan. Now, Deuteronomy 32 verse 4. Ang sabi ng scripture, He is the rock. His work is perfect. For all His ways are just, a God of faithfulness and without injustice. Righteous and upright is He. Now, ano raw kanyang
nature, He is the rock. So, panis si Dwayne Johnson dito. Ito yung tunay na rock. His work is perfect. Yan, tingnan natin. So, sino siya? He is the rock. Alam mo yung mga puno, alam mo yung olive tree, tumatagal lang 1,000 years yan. 1,000 years. No? Yung olive tree, may nature silang ganyan. Now, kaya mabasa sa Bible, olive tree, tayo ay wild olive tree na na-grafted in sa mga Hudyo. Okay? Anyway, tinan niyo yung mga akasya, ang tatagal lang buhay niya. Pero hindi sila tumatagal ng mga another 2,000 years. Okay? Tama, nagkakaroon sila ng defect. Kasi may mapalit ng mga puno. Pero may nakita ba kayong bato na nabubulok? Maliban sa mga bato siguro, ewan ko lang. Mga batong magagaan ba yun? Pero may nakita ba kayong rock na parang habang tumatagal, nagagapok itong bato na to? May nakita kayong ganun? Rock is stronger than trees. Okay? Nakita na kayo ng rock na nahati. Yung tawag ng mga buhay na bato. Nakita kayo ng mga maiitim na maliliit. Sabi ng iba, mga metal. I don't know. Okay? Baka. Now, the point is this. The nature of rock is unchanging, stable, immovable. That's why our God is rock. Okay, tandaan niyo sa salitang rock kasi may pag-uusapan tayo. God wants us to see ourselves based on what He did for us. Ang gusto ng Diyos, tingnan mo ang sarili mo base sa ginawa niya sa'yo. David said, His works are perfect. Are you a work of God? Sabihin sa kalapit mo, you are perfect. His works are perfect. Now, what God did is this. He made us rocks, immovable and unchanging. Totoo ba yun? Ginawa tayo ng Diyos na rock? Let us see. Matthew 16:18. Basahin niyo. Puro rock ang pinag-uusapan dyan. Sino yung rock na kung saan nakatayo tayo? Jesus, mabasa niya sa Efeso Kapitulo 2, talatang 20. Yung apostle and prophets founded dun sa rock or sa stone ang ginamit ron, parang cornerstone. Ibig sabihin, foundation rock. Now, ang sabi, I also say to you that you are Peter. Sino kausap niya? Of course, si Peter. Pero bakit ang pagkakasabi ni Jesus, I also say to you that you are. Hindi sinabing your name. Ang sabi, you are. Parang characterization or classification. You are Peter. Hindi niya sinabing, your name is Peter. Ang sabi, you are Peter. Why? In Greek, what is Peter? Petros. Ang sinasabi ni Jesus ganito, you are rock. Here we go. Papunta na sa atin to. Okay, kanina lang, pinag-usapan natin that God is rock. That's why the nature of rock is immutable. Bakit tinawag tayong rock? Because God has planned to make us immutable. Okay? Now, after Peter received the revelation that he is rock, you can read Matthew 16, the following verses. Pagkatapos sabihin, ikaw ay bato, sinabi ni Jesus, ako'y mamamatay. Ako'y uhulihin, ako'y papatayin. Ang sabi ng scripture. At siya ay binatak ni Pedro doon sa isang tabi. At nirebuke ni Pedro si Jesus. Grabe, ngayon lang nakakita ng taong nang rebuke kay Lord. And Peter began to rebuke him and say, hindi mangyayari yan. Aba, ikaw pa may decree ngayon, ha? Nasabi ko lang na rock ka eh. Nagdi-decree ka na ngayon. Tapos, Pedro,
3 beses mo akong pagkakaila. Tapos sinabi niya kay Pedro, Pedro, hiningi ka ni Satanas para ligligin ka na parang trigo. Pero pag nakabalik ka, palalakasin mo mga kapatid. Kasi binigyan kita ng comeback power. Okay? Ilang beses pinagkaila ni Pedro si Jesus. At yung pangatlo, malala. Sabi ng Bible, nagpasimula siyang manungayaw para itanggi na kasama niya si Jesus. Pero nang tawag ni Jesus kay Pedro, may pag-uusapan tayo ngayon. Anong tawag ni Jesus kay Pedro? Bago si Peter mag-fail ng sunod-sunod na failure, inuna na ni Jesus, you are rock. Before you fail, many times, inuna na ng Diyos, you are righteous. You are rock. Sino makakatakas sa truth na yun? But the Lord is not finished with him yet. Si Pedro ng isda. Pinuntahan ni Jesus. Pero liga, yes Lord. Iyang hiya si Pedro siguro, ano? Sabi na Lord, liga Pedro. Hindi pa ako tapos sa'yo. Do you love me? Yes Lord, you know that I love you. 3 beses yun. Sabi ni Jesus, feed my sheep, take care of my sheep. Yun ang sinasabi ni Jesus a while ago. Pedro, hihingin ka ni Satanas. Kasi sabi ni Peter kay Jesus, Lord, over my dead body. Walang gagalaw sa'yo. Sabi ni Pedro, sabi ni Jesus, astig ka. Alam mo bang liligligin ka na parang trigo? Pero pag nakabalik ka na, palalakasin mo ating mga kapatid. Gamitin mo yung comeback power na binigay ko sa'yo. Amen? Now, he worked on Peter's life until the rock manifested. And he became immovable in every persecution. At si Pedro nagsabi ng, we will obey God rather than men. Nox. Kabubugbog lang dun kay Pedro. Iba na, rock na. Okay? God started us dun sa finish line. Hindi yung, let me give you my quotation. The finished work of Christ will finish His work in you until you become His finished work. I'll repeat. The finished work of Christ will finish His work in you until you become His finished work. Amen? Ano yung finished work of Christ? Naniwala ka lang, righteous ka na kaagad. Finished work of Christ. But righteousness will work in your life by the Spirit. Until your mind, your speech, your action mag-match sa kung sino ka dahil kay Kristo. Okay? Do you want demonic teaching? I will teach you. Ito yung demonic teaching. Total righteous naman ako eh. Ano, kung magkamali. Yan ang mga doktrina ni Satanas. Gusto yung doktrina ni Lord? Righteous ako, hindi bagay sa akin magkamali. Napaka-corny ko naman kung magkakamali pa ako. Righteous na nga ako, di ba? Mga postura, di ba? Now, he worked on Peter's life until the rock manifested. Amen. Meron ba mga rock na nagmamanifest na dyan sa buhay natin? Now, one day, he wrote a letter that described the stability of the church. We are the church, no? Here is what he said about us. May sinabi siya tungkol sa atin. So, malaman sinabi niya tungkol sa atin. Teka, sinong disciple? Ulit. Sinong disciple among the 12 ang sinabihan ni Jesus that you are rock? Sino? Si Peter. In the same Peter who wrote this. 1 Peter 2. Tinandaan niya yun. Verse 4. As you come to Him, the living stone. Sino yung living stone? Maganda palang apelido tong living stone. Alam mo yung mga sumusulat ng tula, si Livingstone. Kasi nagre-research ako ng paano gumawa ng libro. Si Livingstone, magaling pala manunulat pala to. Okay. The Livingstone rejected by men, but chosen by God and precious to Him.
Verse 5, you also, sabi mo sa kalapit mo, ikaw din, like living stones. Amen? Ano nature ng stone, ng rock? Immutable, immovable. Anong nature na ginawa niya sa'yo? Immutable. Now, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices. Ano mga spiritual sacrifices? Di ba yung offering of our lips, thanksgiving and praise? Ba? Acceptable to God through Jesus Christ. Okay? Now, let's go. Peter identified the church to Christ as living stone. Kaya sabi ni Jesus, ngayon yung maintindihan sinabi ni Jesus, you are rock and upon this rock. Eh wala namang babagay sa rock na ito kundi rock din. Diba? We are rock. And upon Jesus, the rock, we are built. Now, we are rocks and Peter called us the living stones. But like Peter, we are ones. Minsan, naging movable tayo. But the Lord looked at us as immovable rocks. Okay? Now, paano mo titingnan ng sarili mo ngayon? Pag may mga problema, may mga pinagdadaanan. Pag alam mo yung mga bato sa batis. May nakita ba kayong bato sa batis na tinangay ng agos? May nakita ko yung mga rocks tinatangay ng agos. Uy, ang gandang tingnan ng mga bato. Gaganon-ganon sila. Ang lakas kasi ng agos ng tubig. Gaganon-ganon sila. May nakita kayong ganon? Saan naikumpara ng Diyos ang righteousness ng tao? Sa Isaiah. Your righteousness are like filthy rags, and we are like dry leaves. Leaves. Nakakita na kayo ng mga dahon na kapag umuulan, may agos doon sa kanal. Nakakita ko yung dahon na tinatangin ng agos. Yun ang righteousness ng tao. Walang kwenta. But the righteousness of God is rock. Amen. Naintindihan natin? Pag nag-seminar ako tungkol sa tubig na inumin, yung pong mga bato, kaya po nilagyan pala ng Diyos ng bato yung mga batis. Ang batis kasi hindi siya meant para maging daluyan ng mga waste ng tao. Hindi ho ganun. Kaya nga ho nagkakanal eh. Tingnan nyo sa Old Testament. Sa Old Testament po, sabi ng Bible, doon nagkakamp ang Israel. Pag dudumi kayo, gano'n na lang. Pag dudumi kayo, Israelite, sabihin mo kay Moses, sabihin sa Israel, doon sila sa outside the camp. Humukay sila doon, no? Pagkatapos yung ebak nila tatabunan. Alam niyo yung batas na yan. That is a law, a decree. One day, dumating si Jesus. Tapos, nung time na para siya patayin, he was crucified outside the city. Lahat ng ating dumi, kinuha niya. Pangit ng ilustrasyon ng Old Testament, pero lahat ng dumi natin, kinuha niya. Si Lord, matatawa ka na lang doon sa pambiraan si Lord. Pati yun in example. Shadow and substance. Anyway, pumunta tayo sa rock. Sabi ng Israel, gusto niya malinis. Tama. Tapos ang church, that's why Jesus Christ was crucified outside the city kasi nilinis niya tayo, lahat ng dumi ilagay sa kanya. Now, ginagawa ng rocks doon sa batis. Nililinis ang tubig. Yung mga tao naman, tatapunan ng basura, kaya nga nilagyan ng mga bato yung batis ka, lilinisin nga ni Lord yun. Yung rocks, mga panlinis yung pag nag-aaral po kayo ng mga seminar, si Sir Francis, wala pala kami sa business. Si Kuya Francis, nag-seminar yan. Mga bato. Kaya may mga bato, para yung mga batis, pwedeng inuman ng tao. Sa totoo lang, kundi pa madumi yung mga batis natin, pwedeng inuman ng tao kasi ng mineral eh. Now, what's the point? Ang rock naglilinis. Lahat, yung holiness of God, the righteousness of God, lahat ang ginawa niya sa'yo, that is the truth that cleanses us. Amen? Now, the Holy Spirit live in us to change us from the inside out. According to all that who we are in Christ. Hindi para maging righteous, kundi righteous ka na, kaya medyo ibabagay naman ni Lord. Yung galaw mo, yung isipan mo, ibabagay naman kung sino ka. Okay?
Halimbawa, ikaw multimillionaire. Kung ikaw ay multimillionaire, kaya mo bang maging mayaman? Kaya mo? Siyempre, kaya mo kasi andun ka na eh. Kung ikaw mahirap, kaya mo bang maging mayaman? Siyempre hindi. Kasi hindi ka naman mayaman eh. Kung ano ka, kaya mo. Hello? Sino rito yung righteous? Kaya mo. Sino rito yung banal na dahil kay Kristo? Kaya mo. Kasi andun ka na eh. Si Pedro, nakaya. Anong nangyari at the end? According to history, wala na sa Bible. According to history, he was crucified, crux sublimis. Ang ginamit na salitang Latin, crux sublimis, ang ibig sabihin, pinako ng pabaligtad si Pedro. Buti pa nga si Lord, nakatayo eh. Pedro, pabaligtad eh. Pero bakit siya pinatay? Kasi hindi niya na i-deny si Jesus. Pero anong sabi ni Jesus nung sila'y nasa ministry pa sa earth? Sabi ni Jesus, you are rock. Pero alam ba ni Jesus ng pagkakanulo siya ni Pedro? Alam ba ni Jesus yon? Alam niya yon. Pero sinabi niya kung sino si Pedro, ikaw ay rock. You are immovable, nothing can move you. And one day, He did. Amen? Mga kapatid, if you feel at times, God is not finished with you yet. He is working. Amen? Kahit tulog ka nga, nag-work siya eh. Alam mo, mas maganda pa nga si Lord kumilos pag tulog ka eh. Bakit? Para di ka makulit. Yung pag-iising mo, ba, laki yata ng pagbabago sa buhay ko. Sarap yata ng gano'n. Pero, alam mo yung character, pag-uusapan natin. Character kasi, mamaya pag-uusapan natin. Ano? He is changing our mindsets. Ito yung unang binabago, mind. Para matransform tayo into our immutable identity in Him. Pag ba nagkasala ka, nababago ba yung righteousness ni Christ? Hindi. Immutable yun. Walang pagbabago yun. Okay? Now, minsan may mga Kristiyano nagtatampo kay Lord. Kasi lagi sila nagkakamali. Para ako kinalimutan nila. Tapos siguro mga ilang buwan, parang lumayo na sila. Tapos kinausap nila si Lord. Lord, kasi kala ko nagbago ka na eh. Sabi naman ni Lord, ikaw lang naman nagbago eh. Naks. Pero ako di ako nagbabago sa iyo. Diba? Corny, no? Tayo rito. Tayo sa hindi corny. Things that will manifest when our minds change into the immutable mind of Christ. Ano magmamanifest? Number 1, character. Number 2, maintindihan mo na kung anong kalooban ng Diyos. Kahit pa yan ay against all odds. Halimbawa, tingnan mo si Noe. Uulan at lulubog ang buong lupain. Siguro ganang pagmatanda na. No? Kaya magsisi na kayo. Noe. Tanong, ilan taon na ginawa anong tawag doon? The ark. Ilan taon ginawa yung ark? Ayon sa Peter, 120 years. Saan ginawa? Sa bundok, sa tuktok ng bundok. Wala po ako nakitang gano'n kasi sa isla, taga-isla kasi ako eh. Doon sa Talim Island. Lahat po ng ginagawang bangka, kalapit ng tubig. Para itutulak na lang pagbuo na. Saan ka nakakita nung naggawa ng barko, kalaki-laki pa naman, sa tuktok pa ng bundok gumawa. Yung pag nasa mundo ka, pambira, ang layo ng dagat dito ka pag gumawa. Sino rito ang pinakakuha ng Diyos pero against all odds ang pangako ni Lord? Alam mo ba, yun ang mga paboritong galawan ni Lord, yung mga against all odds. Amen? Yan mga favorite niya, yung mga patagilid eh. Diba? Now, fruitfulness. Sino rito gusto maging fruitful? Minsan pinipilit natin maging fruitful without changing our minds. Kaya nga, fruit, di mo kailangan pilitin. Kailangan mo lang mabago ka. Amen? Pag nababago ka, namumunga ka ng kusa. Now, let's go. Let us take the word character. Kasi ito yung una dito, di ba? Ngayon, character. Everybody say character. Ang salitang character is deeper than the word ugali. One of its deepest meaning is to engrave.
Pwede po niyong tingnan sa sa Miriam o kaya kay Miriam. Dalawa yun, ba? Pwede po niyong tingnan sa dictionary yung karakter. At tama po yan kasi kinuha po niya yan sa Greek. Kasi ang Greek for character, sa mga Greek, ang ibig sabihin, ang karakter po yung character, sabihin na statue. Ang statue kasi na-engrave yun. Okay? Yung, hindi po lahat ng engrave, statue lang. Pwede yung letter, engrave, no? Now, to inscribe as to a statue. Now, when a statue is being made, pag ginagawa po yung statue, ano may ibig sa statue? Yung yung tagal nyo din nagkita. Bigla siyang lumitaw. Statue? Mali pala. Kasi naanto kayo. Para statue? Tagal na. Ikaw pala yun. Okay. Yun, di corny yun. Tumalab. So when a statue is being made, the sculpture artist use a chisel and a hammer. Chisel, ano chisel? Madalas nyo ipalaman yan, di ba? And hammer to create a masterpiece. Okay? Now, the Holy Spirit is the artist. Who is the artist? Okay, hindi pastor. Pastor, lang yan? Taga-salita lang. No? Hindi pala. Taga-salita. Wala palang lang. The Holy Spirit is the artist that sculptures us inside. Saan tayo na i-pattern? What is our pattern? What is our make? Halimbawa, bibili ka ng kotse. Anong make? Sedan. Gusto kong bumili ng sasakyan. Anong make? Pick up. No. Now, the Holy Spirit is the artist that sculptures us inside, in the pattern of who we already are in Christ. Ibig sabihin, may molde na tayo. Ang molde natin na ito, we are already righteous. At doon nagwo-work ang Holy Spirit. He is working in us, okay? Hanggang sa ang salita natin mag-match sa kung sino tayo dahil kay Kristo. Now, until an immutable character come out as His masterpiece. Now, pag-uusapan natin character. Now, a statue was made and we call it character. Sa Greek, character. The statue in the open area will be under different weather. Tama? Nakita na ba niyo yung mga estatwa ng Jose Rizal? Yun na. Yung si Andres Bonifacio doon sa Caloocan ba yun? Okay. Nakita nyo? Halimbawa sa Morong, yung taga Morong dito. Estatwa ni Jose Rizal. Bumagyo. Sinilip nyo pagkatapos ng bagyo. Andun pa ba? Nabago ba yung pwesto niya? Nagliparan ba yung mga damit niya? Hindi. Umaraw, nasunog ba siya? Kasi, walang ginawa kundi magpaaraw tong estatwa na to. Nasunog ba siya? Tapos, bumagyo na naman. Ilang araw, sinipon ba siya? Nanakbo ba siya? Bumaba. Nandiyan naman bagyo. Nanakbo ba siya? Makikisulong kapitan, barangay captain. When the storm, lightning, and heavy rain comes, it is predictable. Ang estatwa, predictable. Kahit di ka na tumingin. Ano kayo nangyari doon sa estatwa? Siyempre, nandun pa rin yun. Alangan naman sipunin yun. Predictable siya. Okay? Now, ang karakter na dinaan sa panahon, kaya nga po yung trials, nagpo-produce yan ng karakter. You can read that parang sa Romans 5. Tama? Romans chapter 5. Yung trials, yung testing, ang pinoproduce niya karakter. Minsan, gusto natin ng karakter, ayaw natin ng trials. Pag may trials, yun na yun. Paparoon ka na. Amen? Now, bakit binubuo yung karakter? Kasi nga, ang laki ng pangako sa'yo, hindi kaya ng karakter mo. Dapat yung pangako ng Diyos, kaya ng iyong karakter. Amen? Ang tagal naman ng inihiyo kay Lord. Huwag mong intindihin yung pangako niya, mangyayari yun. Ang isipin mo kung ano yung inaayos sa'yo ni Lord. Amen? Now, when the storm, lightning, blah, 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 it is the same statue. 4 seasons may come every year. Ano yung 4 seasons? Yung iniinom. Ano 4?
Yan, 4 seasons, 4 na panahon sa Tagalog, di ba? Meron pang taglagas. Okay? Yung ibang mga pastor, mayroong inabot ng 4 season pag-aho, no? So, tagal natin kita. Mukhang ang buhok mo na sa 4 season na. Tataglagas na eh. It is the same statue. 4 seasons may come every year. The statue remains the same. Yeah, that is the meaning of character. Ang character, ang isang tao na predictable, pero ang character. Now, a person who give in to any given situation is unpredictable. Halimbawa, sabihin nating pagtiwala, Lord, bigyan mo na ako ng 1 million. Sabi ni Lord, ako, unpredictable ka pa. Pag nakahawa ka, tingin ko, di ka nalilito sa church. Hindi pa, inaayos pa kita. You cannot predict him because like a chameleon, he changes his color, depends on situation. Unpredictable ang tawag doon. Nag-abroad si kapatid. 1 year, walang communication. Ano kaya nangyari na doon? Napapatanong ka. Pero pag alam mo matigas yung karakter, ay huwag kang mag-alala doon. Alam mo naman si Brad eh. Astig yun eh. Diba? Hindi magbabago kay Lord yun. That is predictable. Ang tawag natin doon karakter. Now, a person of character is predictable. Whatever the situation is, you can tell what he will do because like a statue, he is immovable. Okay? Now, one of the beautiful works of the Holy Spirit is to impart unto us His immutable nature so that like a statue, like what? Kaya pag lumabas kayo, practicein yung lakad ng estatwa. Lumalakad ba yun? No? Like a statue, we can stand strong, immovable through the tests of time. May pinagdadaanan ba tayo? The scripture says, you are rock. Hindi yung kapatid, kaya mo yan. Oh, kaya kasi, bakit? I am rock. Amen? So, in 1 Corinthians 15:58, this is the last na sabihin ko sa inyo. Ang sabi ni Paul, sa mga kapatid natin, the same word na sinasabi sa atin ngayon. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen? So ito po yung admonition ni Paul. Be immovable. Amen.